Hi, this is Naim Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataon ito, nandito na po tayo sa chapter 19 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At ito ay continuation ng trial ng ating Panginoon Kristo. Kung natandaan niyo, siya ay dinala kay Anas, na siya ay arestuhin, dinala siya kay Caiaphas, at sa bandang huli ay dinala siya kay Pilato. At ito po yung continuation nung naputol nating video nung nakaraan. At ito ay bibigyan natin ng titulo, Crucify Him. Crucify Him. So, sana po ay sama-sama tayong manood ng video ito. So, tara na po at atin pong panoorin. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataon ito, nandito po na tayo sa chapter 19 and the Gospel of Jesus Christ according to John at ito po yung part 1 at ito yung continuation ng trial ng ating Panginoon Kristo. After na siya ay maaresto ay pinalipat-lipat siya, no? Dinala siya kay Anas, dinala siya kay Caiaphas, at dinala siya kay Pilato. At doon sa nakaraang video, ito po napapanood ninyo, no, yung kanyang arrest, no, yung the arrest, yung video na ang title po ay The Arrest, no, na doon ay nililiti siya ni Pilato, no, at inaalam yung mga sumbong sa kanya kung ito ay totoo tungkol doon sa pagtatatag niya ng kanyang kaharian. Ay nagkaunawaan sila ni Pilato na ang bagamat siya ay nagtatayo ng kaharian, hindi ito earthly kingdom, kundi ito ay kingdom spiritual. Na at ito ay hindi magkakaroon ng conflict sa Roman government sapagkat ang kahariang ito ay not of this world. Ang sabi niya, not in this place. Yun ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Kung meron man siyang itinatayong kaharian, hindi ito magkakaroon ng conflict sa Roman Empire o sa Roman government. So, nagkaintindihan sila ni Pilato doon at sinabi niya nga, tunay nga ika'y hari. No? Hari in the sense doon sa spiritual kingdom, hindi doon sa physical kingdom o political kingdom. So, sa kanyang paglilitis ay wala naman siyang naiintindihan, no? Na merong threat ito sa Roman government at wala siyang nakikita na pagkakasala ng ating Panginoong Jesus. So, kaya inilabas niya uli ang ating Panginoon Kristo, no? At doon sa kanyang paglalabas, sabi niya nga, meron kayong tradisyon na tuwing darating ang Passover ay nagre-release ang Roman government ng prisoner, no? Mula sa inyong hanay. Gusto niyo ba na palayain ko itong si Jesus? Pero ang sabi nila ay si Barabbas daw po ang kanilang palalayain. So, yung attempt ni Pilato na i-absuelto ang kaso ng ating Panginoon Kristo ay hindi niya magawa sapagkat patuloy na humihingi yung mga taong mga Hudyo sa kanya na si Jesus ay parusahan sapagkat gusto nila na ito ay mapatay. So, yung bagay na ito ay lalong nakapagpainit, no, kay Pilato na gusto niyang palayain pero ayaw ng mga tao na siya ay palayain. Kaya ang nangyari dito po sa chapter 19 verse 1, ganito po ang ating mababasa. Then Pilate took Jesus and had him flogged. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe and went up to him again and again, saying, "Hail, King of the Jews!"
and they slapped him in the face. So, sa pangyayaring ito ay ang ginawa ni Pilato ay kinuha si Jesus at ginulpi, no? Hinagupit ang ating Panginoong Hesukristo at pinaubaya siya sa mga soldiers, ano? At ito naman mga soldiers ay gumawa ng koronang tinik at ito ay isinalpak sa kanyang ulo at binihisan siya ng isang robe na kulay ube, no? At siya ay laging sinasabihan, no, na Hail King of the Jews, at siya ay sinasampal. So dito sa pagkakataong ito ay patuloy ng nasasaktan ang ating Panginoong Kristo, patuloy ng nabubugbog ang ating Panginoong Kristo. At dito, bagamat si Pilato ay hindi kumbinsido na may kasalanan siya, sa inis niya doon sa mga tao na nagdedemanda na siya ay patayin, ay binugbog niya ang ating Panginoong Hesukristo. So sa verse 4, ganito ang ating mababasa. Once more Pilate came out and said to the Jews gathered there. Muli siyang lumabas, patapos niya bugbugin ang ating Panginoong Kristo, koronahan at bihisan ang ating Panginoong Kristo. Muli siyang lumabas sa mga Hudyo at ito ay yung pangyayari. Once more, Pilate came out and said to the Jews gathered there, "Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for the church against him." No, wala akong mapatunayan eh. Wala akong makita, no, na basihan doon sa mga inaakusa ninyo sa kanya. So verse 5 ang sabi, when Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, "Here is the man." Eto na yung inyong isinasakdal. Eto na ang tao na inyong isinasakdal. Verse 6 ang sabi ay ganito, as soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, "Crucify! Crucify!" But Pilate answered, "You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him." So, nung makita ng mga opisyal at mga chief priest na ang ating Panginoong Kristo na nadadamitan ng hari, na siya ay may kulay ubing balabal, at meron rin siyang koronang tinik, ay nagsigawan sila na siya ay ipako sa krus. Siya ay ipako sa krus. Pero sabi ni Pilato, kung yan ang gusto nyo, sige, ipako niya siya sa krus. Pero kung akong tatanungin, wala akong makitang dahilan para siya ay hatulan. So verse 7, ito ang ating mabasa. So para magkaroon ng hatol sa ating Panginoong Hesukristo, gumamit na naman sila ng Law of Moses. Samantala kanina, sa kanilang pakipag-usap kay Pilato ay hindi naman nila binanggit bagay nito. Ang sabi nga nila, hindi nila kayang i-persecute ang ating Panginoong Kristo. Sapagat yun yung Roman rule. Pero sabi nila, ang nalabag ng ating Panginoong Kristo yung kautusan ni Moses. Pero totoo, wala namang nalabag ang ating Panginoong Kristo sa kautusan ni Moses. At ganito po ang kanilang argumento. Sa verse 7, ganito po ang ating mababasa. The Jewish leaders insisted, "We have a law, and according to that law, he must die because he claimed to be the Son of God." Totoo ba yun? Na dapat siya mamatay dahil kiniklaim niya na siya ay Son of God? Wala bang mga sinasabi si Moses at mga propeta sa pagdating niya na siya yung Son of God? So, yun yung kanilang argumento, no? Na itong si Jesus, bagamat siya ay tao, ay ipinangangaral niya na siya ay Diyos. At yun nga yung kanilang sinasabi doon sa John chapter 10 verse 33. Ganito ang ating mababasa. "We are not stoning you for any good work," they replied, "but for blasphemy,
because you are mere man claim to be God. So, ang akusasyon nila ay blasphemy sa ating Panginoon Kristo sapagkat nakikita nilang tao pero ipinangangaral ng ating Panginoon Kristo na siya ay Diyos, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ito ay itinuturing nilang blasphemy sapagkat hindi nila naintindihan yung kanilang kautusan. Sapagkat alam natin sa ating pag-aaral na itong mga Hudyong ito ay naturuan na ng mga Parsiyo, ng mga Sadusyo at iba pang mga pangkating pangreliyon ng panahon nila na ang kanilang tinatangkilik na aral ay hindi na yung salita ng Diyos, hindi na yung scripture, kundi yung mga kanilang mga tradisyon. At doon ay hindi nila na pag-aralan na yung darating na ipinangako ng Diyos na Mesaya ay yung kanyang anak na magkakatawang tao. So yun yung kanilang accusation sa ating Panginoon Kristo. At ito ay ang kamatayang ihahatol sa taong nagblasphemy ay papatayin sa pamamagitan ng bato at hindi crucifixion. So, kaya nga dahil ito ay dinadalan doon sa sa kaso o sa korte ng Roman Empire, ng Roman government. So, kung mahatulan ng ating Panginoon Kristo, siya ay makukrusify at hindi siya babatuhin hanggang kamatayan. So, yun yung kaso nitong ating Panginoon Kristo. Sabi ni Pilato, wala akong makitang dahilan para siya ay hatulan. Sabi naman nila, meron sapagkat siya ay siya ay namumusong sapagkat ipinakikilala niya ang kanyang sarili. Bagamat siya ay tao, ipinakikilala niya ang kanyang sarili na na Diyos. So verse 8 ay ganito, when Pilate heard this, nung marinig nila ni Pilato nung sinasabi niya na ipinangangaral nito na siya ay Son of God So nung marinig ito ni Pilato, lalo siyang natakot. Now when Pilate heard this, he was even more afraid and he went back inside the palace. Now at tinanong niya ating si Kristo rito, ang sabi, where do you come from? He asked Jesus, but Jesus gave him no answer. So natakot si Pilato at muli siya bumalik kay Jesus sa loob, At doon ay kinausap niya ating Panginoon Kristo. Tinanong niya, saan ka ba galing? Pero siya ay hindi sinagot ng ating Panginoon Kristo. At doon sa hindi pagkakasagot ng ating Panginoon Kristo, ito yung sinabi ni Pilato sa kanya. Do you refuse to speak to me? Pilate said, don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Sabi ni Pilato, ba't ayaw mo sagutin? Umiiwas ka bang sumagot sa akin? Hindi mo ba alam na ako yung may kapangyarihan na palayain ka o ikaw ay ipako sa krus? At ito yung sagot ng ating Panginoon Kristo sa verse 11. Ang sabi ay ganito, Jesus answered, you would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. Sabi ni Pilato, may kapangyarihan ako napalayain ka. May kapangyarihan rin ako na i-crucify ka. Saan ka ba talaga nanggaling? So, yun sinasabi ni Pilato na may kapangyarihan siya. Sabi naman ng ating Panginoon Kristo, wala ka naman magiging kapangyarihan kung di ito'y binigay mula sa taas Ngayon, pero ang mas magkakaroon ng malaking kasalanan ay yung humuli sa akin at nagdala sa akin sa iyo. Sila yung magkakaroon ng mas malaking kasalanan sa ginawa nilang ito. Na paghuli sa kanya at paghiling kay Pilato na siya ay i-crucify. So sa verse 12, ganito po ang ating mabasa. From then on, Pilate tried to set Jesus free. But the Jewish leaders kept shouting, if you let this man go, you are no friend of Caesar.
Anyone who claims to be a king opposes Caesar. So ito na naman yung argumento ng mga Jewish leaders, at yung mga Hudyo pang kasama nila. No? Sa pagkakataong ito na hinahatulan ni Pilato ang ating Panginoon Kristo, wala siyang hatol na pwedeng maibigay. Sapagkat wala siyang nakikitang kasalanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At wala rin siyang alam doon sa kautusan ni Moses. So, sa kautusan ng mga Hudyo, kung ano man yung kanilang issue tungkol doon, wala naman siyang pwedeng mai-rebat doon sa mga akusasyon ng mga Hudyo. Ang alam niya sa kanyang pag-i-interrogate sa ating Panginoon Kristo ay wala siyang makitang dahilan para siya ay hatulan. Pero yung mga Jewish leaders ay patuloy na sinasabihan siya, na sinasabi, if you let this man go, kung hahayaan ito'y palalayain mo ang tao ito, hindi ka kaibigan ni Caesar. You are not a friend of Caesar. At alam mo yan, na kung sino man yung nagpapakilalang siya ay hari, ay nagiging kalaban ni Caesar. At itong si Jesus ay nagpapakilala siyang hari. Nagpapakilala siyang meron siyang kaharian. At yun ay sapat na para siya ay parusahan. Pero iba yung pagkakaintindi ni Pilato sapagkat nakausap na niya ang ating Panginoon Kristo, bagamat siya ay hari at bagamat siya ay merong kaharian, ang kaharian ito ay hindi sa daigdig na ito. In other place, yung ang kanyang kaharian. So, hindi ito magkakaroon ng conflict dun sa Roman government. So, verse 13, ganito ang ating mabasa. When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on the judge's seat at the place known as the stone pavement. So, hahatulan na siya. So, umupo na si Pilato doon sa kanyang trono, kanyang upuan para humatol. At ang tawag doon ay stone pavement, which is in Aramaic is Gabata. At ito yung tradisyon, ito yung normal na ginagawa kapag may hinahatulan ng tao. Uupo sila doon sa judgment seat. Sa verse 14, hahatulan na ating Panginoon Kristo, at ito na nga po yung kanyang tinuran. At ito yung panahon na Passover na at ito katanghalian na. So paghahanda na ito ng kanilang hapunan. At ito yung mababasa natin sa 14. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. At si Pilato, ang sabi ay, here is your king. Pilate said to the Jews. Narito na ang inyong hari. At doon sa 15 ay ganito ang ating mabasa. But they shouted, take him away. Take him away. Crucify him. Shall I crucify your king? Pilate asked, we have no king but Caesar, the chief priest answered. So sabi ni Caesar, eto na yung iyong hari. Sabi naman nila, i-crucify mo siya. Crucify him. Sapagkat wala kaming kinikilalang hari kundi si Caesar. So dito ay na-over power si Pilato ng mga tao, Kumbaga sa panahon natin ngayon, nagpi-people power siya, Yung demanda ng mga tao, i-crucify siya, samantalang sa kanyang kaisipan, walang kasalanan ang taong ito para siya ay ma-crucify. So, kung siya masusunod, palalayain niya si Jesus. Pero dahil sa sigawan ng mga tao na nagpe-pressure sa kanya, ay dapat siyang sumunod sa mga tao. At yun na nga, ang sabi ng mga tao, wala naman silang kinikilalang ibang hari kundi si Caesar. So itong si Jesus na nagpapakilalang hari
ay hindi nila kinikilala. So sa verse 16 ay ganito ating mabasa. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. So wala nagawa si Pilato kundi ibigay si Jesus sa kanila para siya ay mahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. So, yan po yung kasaysayan. Kung ang susundin ay ang paglilitis, siya po ay abselto. Pero ang hiling ng mga tao, siya ay i-crucify, yung mismong kanyang mga kababayang tao ang naghiling. At walang magawa si Pilato kundi ibigay siya sa mga tao at sundin yung kanilang mga kalooban na si Jesus ay ay patay. Anyway, yung pong plano nilang pagpatay sa ating Panginoong Kristo, hindi po yan sagabal sa plano ng Diyos. Katunayan, kasama po yan sa plano ng Diyos, no? Na maibigay niya ang kanyang anak para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So, hanggang dito na lamang po at itutuloy po natin ito sa mga susunod na video na aking pong gagawin na ating pong muling pagsasama-samahan. Muli, nakita-kita po tayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, sana po ay mag-subscribe kayo. At sana po ay i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang mga video na aking pong i-upload. At samahan nyo na rin po ng thumbs up. I-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo na ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay inaasahan ko po na magko-comment po kayo sa comment section. At sana po ay huwag niyong kalilimutan na panoorin yung mga video na sa inyong harapan. At kung gusto niyong mag-subscribe po kayo sa pamagitan po ng pagpe-press nitong below na andito po sa aking likuran. Muli, maraming salamat po sa inyong